Pinakauna sa lahat, kailangan walisan yung sahig para siguradong walang mga batong masasama sa ating halo. Ngayon po, kahit ang binili po nating buhangin ay sinabing binistay na or vibro, kailangan pa rin natin siya bistayin ulit kasi delikado po sa makina pag nahaluan siya ng kahit kapiragot na bato na mas malaki sa kaya ng makina. Doon ho siya laging bumabara. Kaya po natin binibistay ulit ang ating biniling binistay. Yan po nakikita nyo sa bistayan, ang daming mga bato-batong natitira. Maliliit na bato po siya. Yan po, kita po ninyo, ang dami pa rin mga maliliit na bato. May mga tatak na semento na bawal gamitin sa makina. Ang nasubukan namin na talagang tumatalab sa makina na maayos ay Holcim, Republic at Island. So kaya kapag ang ginawa po ninyo, hindi masyado maganda ang lumabas, ibig sabihin yung sementong ginamit ninyo hindi po angkop sa makina. Ang ratio po ng halo natin is yung regular po na pang palikada, 1:3. Isang semento, 3 buhangin. Mas mainam kapag meron po kayo maliit na mixer para po dito sa paghahalo, para bumilis po ang ating trabaho. Ngayon, yung ratio ng halo depende po sa pangangailangan po nila. Ang pinaka maximum po niyan 1:3, pwedeng 1:1 or 1:2, depende po sa klase ng palitada na gusto niyo magawa. Ang halo po natin ay kailangan mas matubig siya kaysa sa regular nating halo kasi mas sinagamit po natin para makadaloy po na maayos ang ating konkreto palabas ng nozzle. Ngayon, ang style po ng pagbubuga, ituturo ko sa inyo mamaya pagka natapos na sila maghalo. Ididiin nyo po na maigi yung hose bago nyo po hilahin ng clamp. Kung hindi po nyo po diniin na maayos, baka maputol po yung tenga ng lock. Ganun din po sa paglagay ng baril. Kailangan idiin nyo po na maayos bago nyo po siya i-lock para hindi maputol ang tenga ng lock. Pagkatapos ikabit nyo po yung hose ng compressor doon sa tangke po ng compressor. Tapos ang kabilang dulo po ng hose isasaksak po dun sa baril. Ngayon, kailangan po natin lagyan ng tubig yung radiator po ng ating makina para hindi po siya mag-overheat. Diyan po linalagay ang tubig. Lalagyan nyo lang siya hanggang mapuno siya sagad. Ngayon, kapag matagalan po ang gamit natin, mas mainam saksakan nyo ng hose yan ang tuloy-tuloy na tubig. Hindi naman kailangan sobrang lakas ang daloy ng tubig. Tamang daloy lang para tuloy-tuloy ho siya, hindi uminit. Inspeksyon niyo po kung may laman tayong diesel. Kapag kulang, kargahan po natin. Kapag puno pa naman, okay naman po siya. Ngayon, dahil sinilip natin, medyo kulang siya, mababa, dadagdagan natin siya ngayon ng diesel. Ganito po ang pag-start ng makina. Ibuhusan po muna natin ng tubig yung lagayan ng para po magkaroon ng tubig yung hose. Hindi po natin ginawa yun. Masyadong tuyo po ang hose natin, maninigit lang po siya.
Ang pagbubuga po ng concrete pump is para kayo nagpipintura. Layering po ang tawag doon. Unti-unti ninyong pakapalin. Kasi pag tinutukan nyo kasi ng todo yan, sir, tutulo po yan para po kayo nagpipintura. Kailangan lumaktaw ho kayo, dire-diretso lang po ang pagka-spray ninyo. Tapos binabalikan po yung ibang parte kung gusto nyo pong pakapalin. Tuloy lang po ang paglilinis, tuloy lang po ang kanta ng tubig. Kailangan po ang lumabas na po sa hose ay puting tubig. Hindi po natin pwedeng patayin siya hanggang hindi pa nagkulay tubig ay lumalabas. Dahil po kapag tumigas po ang semento sa loob, makasira po ang ating pagkito. Ngayon, pinakapakapa po ng tao natin kung meron pang buhangin o kaya semento lumalabas sa tubig. Kapag meron pa, tuloy-tuloy lang po ang buhos ng tubig natin. Tuloy-tuloy lang po ang tubig. Yan lang po naman ang kailangan natin panglinis sa lahat ng mga. Tapos kapakapain ninyo, kapag may buhangin pa, tuloy-tuloy lang po tayo. Kapag nakapanan po ninyo, wala na po natin buhangin ng tubig. May semento sa loob ng hose. Yun na po ang oras na pwede natin patayin. Gaya ng ginagawa ng tao natin, inaalog-alog niya yung hose, baka may mga bumara sa gilid o dumikit para maibuga pa rin niya sa labas. Yan po. Tinaktak po niya yung hose, may mga lumalabas pa po mga semento kahit sa hangin. Pansinin niyo po, bawat taktak po niyo na hose, may bubuga pa rin semento kaya buhangin, palabas na hose. Okay na po, pwede na po natin patayin. Ang pinakamainam na paraan na paglinis ng hose ay pasakan nyo na lang po siya ng hose na may tubig na dumadaloy para sigurado po malinis siya ng todo.